Hi Miss Angel, magandang araw po sa'yo, pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Bago lang po akong tagapakinig ng iyong channel, pero dahil nagustuhan ko ang iyong boses at way ng iyong pagdi-deliver ng mga kwento, kaya nahook na talaga ako sa pakikinig ng mga kwentong iyong tinatampok dito. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking sariling karanasan tungkol sa mga bagay na masarap, masaya, exciting at hindi malilimutan. Tungkol po ito sa aking kinakapatid na si Monica. Isama na rin natin dito ang nanay niya na si Tita Mimi. Para maintindihan nyo ang kwento ay magsisimula muna ako sa background ng aking pamilya. Ipinanganak at lumaki ako dito sa Bulacan. Ang aking ina ay taga-Taguig, si daddy naman ay taga-Makati. Noong mag-asawa sila, ay dito lang sila sa Bulacan nakakuha ng bahay. Dahil may kaopisina si daddy na magre-resign na sa trabaho at mag-a-abroad. Kaya sa kanya inalok ang napundar na bahay sa murang halaga. Kaya naman binili na agad ni daddy kahit kulang pa noon ang kanyang pera. Pumayag naman na huhulugan na lang ang balance sa loob ng 1 taon. Si daddy ay nagtatrabaho sa Clark Air Base sa Angeles, Pampanga at lingguhan ang uwi sa amin sa Bulacan. Si mami naman ay plain housewife. Ayaw kasi ni daddy na magtrabaho si mami at iiwanan lang ako sa katulong. Kaya wala nang nagawa doon si mami. Kahit pa nga dati siyang nagtatrabaho sa isang bangko, napilitan siyang mag-resign noong malapit na siyang manganak sa akin. Napapansin ko na habang tumatagal ay parang lalong nagiging mahina ang pangangatawan ni mami. Naisip ko na baka dahil lang sa hindi siya lumalabas ng bahay. Kaya naman, madalas ko siyang ayain na maglakad sa park. Ipinapasyal ko siya sa mga mall kapag weekend para lang makapaglakad-lakad siya at hindi manghina. Kalaunan ay nagsimula na ang pagkakasakit ni mami. May cancer pala si mami sa buto at paglipas lang ng ilang linggo mula noong ma-diagnose siya ay hindi na rin siya nakakalakad o nakakatayo. To make the story short, sa edad kong 17 years old ay nawalan ako ng ina. Napakasakit sa akin na mawalan ng ina lalo at hindi kami close ni daddy. Bihira ko nga siya makita dahil may mga linggo na hindi rin siya nakakauwi sa amin sa Bulacan. Wala namang gap sa pagitan namin ni daddy. Nag-uusap naman kami ng normal. Hindi nga lang uso sa amin ng heart to heart. Minsan, isang gabi noon, pagka-uwi ko galing school, ay nakita ko si daddy sa sala. Hawak ang naka-frame na larawan ni mami, habang may hawak na baso na may lamang alak. Umupo ako sa tabi niya, tinitingnan ko lang siya at hindi ako nagsasalita. Napansin kong tumutulo pala ang luha niya. Tapos inilapag niya ang larawan ni mami sa lamesa. Bilang isang lalaki, alam ko na lahat o karamihan ng tao ay may sariling pangangailangan. Lalo na si daddy na nasa 45 years old pa lang noong panahon na yon. Kaya naisip kong payuhan siya na mag-asawa ulit o di kaya maghanap ng kasintahan na makakapagpabalik ng buhay sa kanyang mga mata. Para na kasing zombie si daddy na palaging blanco lang ang emosyon. Sinabi ko kay daddy na kailangan niyang ituloy ang buhay dahil sigurado akong iyon din naman ang gusto ni mami para sa kanya. Hindi siya sumagot sa mga sinabi ko. Kaya tumayo na ako at pumasok sa aking kwarto. Naisip kong okay lang naman kung mag-asawa si daddy. Hindi na ako natatakot kahit hindi niya ako sustentuhan sa pag-aaral.
Dahil bago mamatay si Mami, ay nagawa niyang ibigay sa akin ang passbook ng isang bank account na nakapangalan sa aming dalawa. Ang sabi ni Mami na kapag nawala raw siya, pumunta ako sa bangko at magdala ng death certificate niya. Tapos ibigay ko sa manager. May iniwan daw kasi siyang instruction sa manager na pagpatay na siya ay ililipat na sa pangalan ko ang pangalan ng account na iyon para magamit ko sa pag-aaral. At hindi ko rin pwedeng withdrawin ng buo, maximum 200,000 lang kada taon ang pwede. At sa laki ng perang iyon, kahit pa siguro mag-aral ako ng 3 kurso, ay hindi ko pa yun mauubos, basta wag ko lang iwaldas. Matured na rin naman ako noong mga panahon na iyon, kaya alam ko na mag-handle ng pera. Nagdi-deposit pa nga ako roon kapag may natitipid ako mula sa allowance na ibinibigay ni Daddy. Makalipas ang 2 taon, magbe-birthday na si Daddy sa kanyang ika-47 years old. Isang araw, bago ang selebrasyon, ay kinausap niya ako at sinabing may girlfriend na raw siya. Balo daw ang babae at mabait. Hindi niya naman daw intensyon na palitan si Mami sa puso namin. Pero bilang tao at lalaki, ay mahalaga sa kanya na may babaeng nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Binati ko naman siya ng congratulations at sinabi ko na rin na masaya ako para sa kanya dahil yun talaga ang gusto kong gawin niya. Noong sumapit na ang araw ng birthday ni Daddy, wala kaming ibang bisita maliban sa girlfriend niyang si Tita Mimi. Noong una ay akala ko wala siyang anak, pero meron pala. Isang dalaga na nagngangalang Monica. Hindi ko alam pero una ko palang makita ang mag-inang iyon ay napakagaanan ng loob ko sa kanila. Anak, si Tita Mimi mo at ang anak niyang si Monica. Wika pa ni Daddy. Hi June, kamusta? Ayos naman po tita. June, si Monica nga pala. Uni ka iha ko. Matagal ka na rin niyang gustong makilala. Gusto niya nga raw na magkaroon ng kuya kaso nag-iisa lang siyang anak ko bago nadisgrasya ang kanyang ama. Kaya mula noon ay kaming dalawa lang talaga ang magkasama sa buhay. Sabi ko naman, tamang-tama po tita. Matagal ko na ring pinapangarap na magkaroon ng kapatid. Wala naman sa aking problema kung babae o lalaking kapatid. Basta yung meron po akong makakajaming sa mga trip ko, gaya ng gumala, kumain at manood ng mga movies. Sumagot naman si Monica. Ay kuya, game ako sa lahat ng sinabi mo. So, pwede na ba kitang tawaging totoong kuya? Sabi ko naman, aba, oo, walang problema. Tapos niyakap niya ako sa bewang. Nakikita ko sa mukha ni Daddy na masayang masaya siya sa nakikitang reaksyon ko nung ipakilala niya sa akin ang dalawa. Tapos sabi ni Monica, Kuya Jun, may PSP ka raw? Sabi ko naman, oo, meron. Nice. Kuya, wika pa nito na parang nahihiyang sabihin ang gusto. Sabi ko naman, oo naman, hindi ko lang ipapahiram sa'yo kundi regalo ko na sa'yo ang PSP ko. Tuwang-tuwa naman siya na niyakap akong muli. Tawa naman ang tawa si Tita Mimi dahil napakaisip bata raw ni Monica. Hindi man lang daw naisip na dalaga na siya, puro pa rin mga games ang laman ng utak. Sabi naman ni Daddy, hayaan mo na babe, at least magkakasundo sila ni June dahil puro lang din online games ang alam niyan. Hindi nga yan umaalis sa bahay, maliban na lang kung papasok sa school. Sabi naman ni Tita Mimi, oh, tama na yung pagka-excited mo Monica. Tulungan mo na muna akong maganda sa lamesa. Tandaan mo, birthday ni Tito Robert mo ang pinuntahan natin dito, hindi ang pag-games mo.
Mabilis naman kumalas sa akin si Monica. Tapos nagpunta na sila sa kusina. Si Dad naman ay inakbayan ako at dinala sa sala. Anak, maraming salamat ha. Hindi ko akalaing magiging magaan sa loob mo ang pagtanggap kay Tita Mimi mo. Ano ka ba, Dad? Anong tingin mo sa akin, bata? Siyempre, naiintindihan ko ang pangangailangan at kaligayahan mo. Kung masaya ka sa piling ni Tita Mimi giging masaya na rin ako. Maraming salamat, anak. Ito na ata ang pinakamasayang kaarawan ko. Magmula noong nawala si mami mo, akala ko ay hindi ko na mararanasang maging masaya ulit. Pero anak, may isa pa sana akong iihiling sa'yo. Ano po yun, Dad? Anak, ayos lang ba kung dito na rin natin patirahin si na Tita Mimi mo? Para malapit lang din sa school ng papasukan ni Monica. Tsaka ikaw ang magbabantay sa kanya para hindi mabastos ng mga kalalakihan. Nakita mo naman na dalagang-dalaga na ang itsura pero may pagkaisip bata pa rin. Oo naman po, Dad. Okay lang po sa akin yun. Maraming salamat, anak. Wika pa ni Daddy. Tapos tinawag na kami ni Tita Mimi dahil naihanda na raw ang hapagkainan. Habang kumakain ay nakikita kong abot tenga ang ngiti ng lahat, lalo na si Daddy at Tita Mimi. Pakiramdam ko ay mas naging masigla pa ang bahay namin sa pagkakataong iyon kaysa noong nabubuhay pa si Mami. Tahimik na tao lang kasi si Mami at sobrang mahinhin. Matapos makakain ay nag-inuman kami ni Daddy at Tita Mimi habang nagvi-video okay. Si Monica naman ay ice cream at chips ang pinagkakaabalahan habang naglalaro ng PSP. Maya-maya ay sabi ni Monica, Kuya Jun, medyo curious lang ako. Kung hindi ka na interesado sa maganda mong PSP, ibig sabihin may nilalaro ka pang mas mabangis rito? Sabi ko naman, oo, pero nasa PC. Talaga kuya? Patingin naman. Sabi ko naman, oo naman. Tita, sa kwarto lang po kami ha. Paalam ko pa. Oo anak, sige lang. Wika niya pa. Habang patuloy sa pagkanta, medyo lasing na rin kasi si tita. Pagpasok sa kwarto ay nagulat si Monica. Kuya, ang dami mo namang collection ng Gundam robot tsaka mga books. Mahilig ka rin pala magbasa? Oo. Maiksing sagot ko pa. Tapos binuksan ko na ang PC. Kuya, pwedeng palaro? Oo, sige. Sagot ko naman at nag-on ako ng aircon. Dahil nahihilo na rin ako kasi ang dami ko nang nainom. Tapos humiga ako sa kama. Nasa tabi lang din ng kama ko ang computer kaya kitang-kita ko ang masayang mukha ni Monica habang naglalaro. Doon ko siya natitigan ng totoo. Napakaganda niya pala. Sakto ang tangkad na 5'7". Kahit 17 years old pa lang, tapos saktong-sakto ang hubog ng katawan at malaki ang dinadalang kambal. Mistisa rin ito dahil isang sundalong Amerikano daw ang ama niya. Tapos si tita naman ay may dugong Chinese, kaya mistisa pero may pagka-Asia ng itsura. Siguro kung ikukumpara sa mga artista, ang kamukha niya ay si Nancy McDonnell ng Momoland. Mas slim version nga lang kasi nga bata pa. Napalunok tuloy ako ng laway, lalo na noong matuon ang tingin ko sa may pisngi at labi niya na namumula-mula. Tinakpan ko ang mukha ko at sinabi sa sarili, ano ka ba Jun? Bakit yan ang pinagnanasahan Magiging kapatid mo na yan. Pilit ko na lang inalis sa isipan ko ang mga masasarap na bagay na naisip ko at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Noong maalimpungatan ako ay naramdaman kong parang antahimik na sa kwarto ko. Kaya inalis ko ang unan sa aking muka. Wala na nga si Monica sa upuan sa harap ng computer. Tumayo ako at naglakad papalabas ng pintuan.
nang makita ko si Monica na nakasilip sa may kanto ng divider. Hinawakan ko siya sa bibig dahil baka mapatili. Mabuti at wala namang kumawala sa boses niya. Tapos umenyas ako na ano ang sinisilip niya. Tinuro niya naman sa sala tapos umatras. Nakita kong nasa mainit na tagpo sina Daddy at Tita Mimi. Napasabi na lang ako sa isip na anak ng pating to si Daddy. Nalasing na nga yata talaga at nakalimutan na nawala sila ni Tita sa kwarto. Tinapik ko naman si Monica at sinenyas ang sumama sa akin pabalik ng kwarto ko. Pagkapasok ay sinara ko agad ang pintuan. Medyo may pagka-soundproof nga pala ang pintuan ng kwarto ko, kaya hindi maririnig sa labas kung magkukwentuhan ang mga nasa loob. Sabi ko naman sa kanya pagpasok, "Anong ginagawa mo ron? Bakit ka nanonood?" Sabi niya naman, hindi pa ako nakakakita ng actual na ganun kuya eh. Sabi ko naman sa kanya, "Alam mo Monica, hindi ko naman sinasabing masamang manood ng ganun na eksena. Ang totoo, may mga collection nga ako dyan. Pwede kong ipanood sa'yo kung gusto mong manood. Kaso, kung sila Daddy at Tita Mimi ang panonoorin mo, ay parang ang awkward nun. Mga magulang natin yun eh." Sabi niya naman, "Ganun ba kuya? Huwag mo akong isusumbong ha?" "Oo naman. Wala naman akong balak isumbong ka. Pero teka, ano palang nangyari sa'yo? Bakit huminto ka sa paglalaro?" "Inaantok na ako kuya eh. Kaya nga ako lumabas dahil kukuha sana ako ng cake at tubig. Kaso, yun ang eksenang naabutan ko. Sinasamantala ko pa nga sana kasi gusto kong maglaro ng buong magdamag habang nandito pa kami. Bukas ng umaga kasi uuwi na kami ng Angeles." Sabi ko naman, "Ano ka ba, Monica? Hindi mo na kailangan magpuyat sa paglalaro ngayon. Marami ka pang araw." Ha? Anong marami pang araw, kuya? Hindi ko nga alam kung kailan kami ulit pabalik dito." Sabi ko naman, "Hindi pa pala nasabi sa'yo, no? Nagpaalam sa akin si Daddy na kung okay lang daw ba na tumira kayo ni Tita dito." "Talaga kuya? Anong sabi mo?" Di sinabi ko na ayos lang. Mas masaya nga ako nun kasi may kalaro na ako sa computer. May laptop naman ako dyan. Pwedeng doon ka maglaro para sabay tayong makakapaglaro ng online games." "Wow, thank you so much Kuya Jun. Napakabait mo pala talaga. Maswerte ako dahil ikaw ang magiging kuya ko." Wika pa noon, sabay yakap sa akin. Kaya naman, kumiskis sa akin ang dibdib niya. Dahil sa nagsimula na akong makaramdam ng pag-init, kaya sinabi ko na lang na, sige na, i-off mo na yung PC. Next time ka na maglaro ulit, nakakapangit ang sobrang pagpupuyat." Sabi niya naman, "Ibig sabihin, nagagandahan ka sa akin kuya? Kaya ayaw mong pumangit ako sa pagpupuyat?" "Abay, oo naman. Maganda ka. Mas maganda pa ako kay Mami." "Abay, syempre. Love you, kuya." Wika niya pang muli. Tapos dahan-dahan ko siyang itinulak para maalis na ang pagkakayakap sa akin. Sabi ko, Monica, ganito. Dito ka na lang matulog sa kama ko. Sa baba naman ako." Wika ko pa at naglatag na lang ako ng comforter sa sahig at doon na ako natulog habang nakadikit sa kabilang bahagi ng dingding para medyo malayo sa kama. "Kuya, okay lang ba na huwag tayo magpatay ng ilaw?" Sabi ko naman, Oo naman, basta yung dim light lang ang i-on mo." Binuksan ko na lang ng konti ang pintuan, tapos nahiga na, para kung sakaling puntahan ni Tita Mimi si Monica sa kwarto ko ay makita niyang hindi kami magkatabi sa pagtulog. Kinabukasan, pagtapos naming mag-almusal, ay hinatid na namin si Tita Mimi at Monica sa terminal. Hindi kasi sasabay sa kanila si Daddy dahil Tuesday pa ang pasok niya. I-avail niya kasi ang birthday leave niya ng Monday. Matapos may hatid si na Tita sa terminal, ay may kinausap na karpentero si Daddy. Pinaayos niya
ang kwarto sa dating tinutulugan ng katulong namin. Pinaayos niya ang pintuan at mga lock, pati na ang mga cabinet. Pinapinturahan din niya ng kulay pink dahil doon daw ang magiging kwarto ni Monica kapag lumipat na sila sa amin. Wala naman na yung problema sa akin. At least may maglilinis na ng bahay at may maglalaba ng mga damit ko. Sabi kasi ni Monica na siya na daw ang maglilinis ng kwarto ko kapag doon na sila titira sa amin. Kapalit ng pagpayag ko sa paggamit niya ng laptop ko. Lumipas ang 2 linggo, lumipat na nga sa bahay namin sina Tita Mimi at Monica. Pareho kami ni Daddy na masaya. Dahil pareho na kaming may kajamming sa mga bagay na gusto namin. Pero ako naman, hindi lang jamming sa games ang gusto kong gawin kay Monica. Pero syempre, sikreto ko na lang yun. Nakontento na lang ako na tanawin ang mga masasarap na bagay sa pagmamay-ari ng aking kinakapatid. Bali parang nagkaroon ako ng bunsong kapatid, pero ewan ko ba, hindi ko maiwasan mag-init sa kanya. Lalo kapag kaming 2 lang ang magkasama. Para kasing sinasadya niyang may makita ko. Kasi kapag kasama naman namin sila Daddy at Tita, ay palagi siyang naka-t-shirt na black at maluwag na short. Pero pag kaming 2 lang, ay palaging manipis na sando ang suot. O di kaya maluwag na white t-shirt na hanggang tuhod niya. Isang hapon noon, pasado 4:00, ay nagpaalam si Tita na aalis. May event daw kasi sa opisina nila Daddy at kailangan naroon din siya. Kinabukasan na raw siya uuwi at kasabay niya na si Daddy. Bali, magche-check-in na lang muna sila after ng party. Simpleng pagtango at pagsabi ng, "Ingat po kayo tita," ang tinugon ko. Tulog din si Monica ng panahon na yon. Inilak ko na ang gate at mga pintuan bago pumasok sa loob ng kwarto ko. Dahil sa makulimlim at malamig ang panahon, kaya parang nakaramdam ako ng pag-init. Kinuha ko ang cellphone ko at nanood ng mga video na hindi pambata. Hindi ko na malayang minamasahe ko na rin pala ang bagay na yon. Nang biglang pumasok si Monica sa kwarto ko. Gulat na gulat ako na napabunot ng kamay ko mula sa loob. Nabitawan ko pa ang cellphone ko na nahulog sa mukha ko. Sabi ko naman, "Ano ka ba naman Monica? Bigla-bigla kang pumapasok nang hindi ko makatok." Sabi niya naman, "Ano naman kuya? Wala ka naman yatang kasama dito ngayon eh." Oo, wala naman." Sagot ko pa. Tapos nagtuloy siya sa paglapit sa kama ko at tumalon papunta sa tabi ko at yumakap sa akin. Noong tingnan ko siya ay nakapikit. Sabi ko naman, "Bakit ka nandito?" Hindi siya sumagot. "Inaantok ka pa pala eh. Di sana natulog ka na lang muna." "Kuya, nasan si Mami? Bakit sarado lahat ng pintuan?" Tanong niya pa. "Umalis si tita, a-attend siya sa event ni Daddy sa opisina." Ngayon na pala yun?" "Oo, ngayon na yun." "Ibig sabihin, pwede pala akong matulog dito sa kwarto mo ngayon, kuya." Teka, bakit dito ka matutulog? May kwarto ka namang sarili ah." Sabi niya naman, "Bakit kuya? May gagawin ka bang hindi ko dapat makita kaya ayaw mong narito ako?" Wala. Ay sus, wala daw. Noong mga nakaraan naman ay okay lang sa'yo na narito ako tapos ngayon na tayong 2 lang, pinagtatabuyan mo ako. May gagawin kang masarap no? Ha? Anong sinasabi mo? Kuya naman, maglilihim ka pa sa akin. Akin na nga yung sipi mo, wika niya pa. Sabay dampot noon. At nakita niya nga na naka-open pa yon sa palabas na pinapanood ko.
Sabi ko na eh. Kuya, bakit kailangan mo pang manood ng ganito eh? Narito naman ako. Hindi ba ako sapat para maging inspirasyon mo? Anong sinasabi mo? Kuya naman, huwag ka nang magkaila. Ayag naman ako. Pwede mong tingnan ang lahat ng gusto mong makita sa akin. Basta, ibibili mo ako ng bagong cellphone. Kahit yung tagsa 7,000 lang na gusto ko. Teka, tingin lang ang makukuha ko sa halagang 7,000 na gagastusin ko? E di, pagtsatsagaan ko na nga lang tong sipi ko. Sagot ko naman. Kuya naman, huwag ka nang magtyaga dyan. Hindi naman yan maganda, tsaka tingnan mo, mas maganda pa ako dyan. Eh di masamak na mas malusog itong sa akin kumpara dyan sa laylay na. Sabi ko naman, ayoko, masyadong mahal ang 7,000. 7,000 na sipi nga yung gusto ko, kuya. Ayoko nga dahil masyadong mahal tapos tingin lang ang kapalit. Kuya, kung may kasamang hawak sa lahat ng parte na gusto mong hawakan, ganun pa rin yun. Mahal pa rin para sa 7,000. Ano palang gusto mo, kuya? Paano kung may kasamang pasok, kalahati lang? Hindi kuya. Masyado daw masakit yan kapag first time. Sabi ko naman, bakit? First time mo pa lang? Oo kuya, ayoko kayang madisgrasya ng maaga kaya nga ilag ako sa mga lalaki eh. Ikaw lang naman ang lalaking malapit sa akin. Sabi ko naman, paano kung 1/4 lang? Muli ko pang hirit. Sige kuya, payag ako sa 1/4 basta. Bibilhan mo rin ako ng bagong blouse at isang set ng undies. Hala siya, 1/4 na nga lang, tumaas pang presyo. Kuya naman masyado kang kuripot. Para ka nanganghari Pinagsisilbihan kita araw-araw. Ako naglalaban ng mga damit mo. Tapos, ako naghuhugas ng mga pinagkainan mo. Ako naglilinis ng kwarto mo. At nagtutupi ng mga damit sa damitan mo. Sabi ko naman, tingnan mo to. Hinangkin na lahat ng trabaho Si tita kaya gumagawa nun. Sabi niya naman, sa paglalaba lang pero ako nagtutupi at naglalagay sa damitan mo. Kuya naman ang kuripot mo. Pumayag ka na kasi. Kukurting ko yan. Wika niya pa. At hinawakan yung ano ko. Aray naman, masyado kang mapanakit. Reklamo ko pa. Pumayag ka na kasi kuya. Bagong cellphone lang naman tsaka isang blouse at pair ng undies. Ano, payag ka na? Sige na nga, sige. Nice, madali ka naman palang kausap kuya Wika niya pa, sabay tumayo at aktong mag-aalis na ng damit. Sabi ko naman, teka, sinabi ko ba ngayon na wala ka pang ligo? Magluto ka muna doon ng panghapunan natin. Tapos, maghapunan na tayo ng maaga at mag-inom na rin ng kaunting beer. May beer naman dyan sa ref. Ang arte mo naman, kuya. Para kang babae. Sabi ko naman, excuse me, hindi po yan kaartihan. Ang tawag dyan, proper hygiene at pagpapahalaga sa gagawin natin. First time mo lang yun tapos gusto mo ganun-ganun lang kung pitasin yun? Sabi niya naman, hindi naman yun counted kuya kasi 1/4 lang naman, di ba? Hay, basta, bumangon ka na at magsaing. May ulam pa naman yata tayo dyan. Tumayo na nga siya, pero hindi naman pabugnot. Naiwan naman ako sa kwarto nang nakatulala. Hala, totoo na ba ang lahat ng iyon? May magaganap sa amin ni Monica? Isang napakagandang mistisang dilag na wala pang kahit isang lalaki ang nakadampi sa kanyang balat. Naisip ko tuloy na kahit pa siguro 20,000 ang bayaran ko, ay hindi na ako lugi. Alam ko kasi na sa panahon ngayon
ay mahirap na makahanap ng first timer. Umupo muna ako sa harapan ng computer at binuksan ang account ko sa bangko. Nag-investing kasi ako ng stocks at iyong manager ng bangko ang nagturo sa akin. Nagsimula lang ako sa 50,000 hanggang sa pataas na ng pataas. Kahit minsan bumababa, pero hindi naman nalulugi. Kaya itinuloy ko pa din. Ilang saglit pa ay nagpunta ako sa kusina. Wala si Monica. Narinig kong naroon siya sa banyo, naliligo. Kaya umupo na lang muna ako sa may sala at nanood ng balita. Dahil mag-aalas 7 na rin naman noon. Matapos siyang makapagbihis, ay tumabi siya sa akin. Sabi niya, "Ayan na po, mahal na hari. Nakaligo na po ang inyong lingkod. Baka kung ano-ano na naman ang sabihin mo ha." Sabi ko naman, "Pakipalitan mo na rin ng bedsheet ng higaan ko. Pati kumot at mga punda. Isang linggo na yun mahigit eh." "Opo, mahal na hari." Wika niya pa nang nakapouty lips na umirap sa akin. Pagkabalik niya ay kumain na kami ng hapunan. Hindi pa nga kami nakakatapos ay nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan at may kulog at kidlat pa. Sabi niya naman, "Kuya, dito ka lang ha. Huwag mo kong iiwan. Takot kasi ako sa kulog eh." "Oo, sige, dito lang ako." Wika ko pa, habang nakatitig sa kanyang kabuuan, habang nakatalikod. Napaka-perpekto kasi ng hubog ng aking kinakapatid. Isipin mo na lang kung may kasama kang mala foreigner sa loob ng pamamahay, ay siguradong hindi na maghahanap ang mata mo ng ibang magandang tanawin sa labas. Habang naguhugas, ay biglang tumawag si tita sa cellphone ni Monica. "Kuya, pakikuha naman ng cellphone ko sa bulsa. May sabon kasi yung kamay ko." Kaya naman, ako na ang dumukot nun at pinindot ko na rin ang answer button at inilagay sa loudspeaker mode. "Hello anak, kamusta kayo dyan?" "Ayos lang po ma, naguhugas ako ngayon ng mga platong pinagkainan namin." "Si kuya mo nasan?" Sabi ko naman, "Nandito po ako tita, nakabantay rin sa kanya dahil takot daw siya sa kulog. Ang lakas kasi ng ulan dito ngayon, baha na nga yata sa labas eh." Wika ko pa, sabi naman ni tita, Oo nga anak, dito rin eh, malakas ang ulan. Kaya bukas na ng tanghali kami makakauwi." Tapos si daddy naman ang nagsalita, "June, ang mga pintuan ha, siguraduhin mong nakalak ng mabuti. Uso ang akyat bahay ngayon kapag mga ganitong malakas ang ulan." "Opo dad, ako na po ang bahala. Kamusta po kayo dyan?" Ito, kumakain pa lang habang nakikinig sa program. Matagal pa ito, baka mamayang 12 o'clock pa matapos ang party na to." Sige po dad, enjoy lang kayo dyan." "Oo anak." Tapos muling nagsalita si Tita Mimi. "June, pakibantayan mo yung kapatid mo ha. Baka hindi na naman yan matulog. Magigames na naman yan ng buong magdamag." Sabi ko naman, "Sige po tita, kukunin ko po sa kanya yung PSP bago ako matulog, para sigurado ring makakatulog po siya." "Sige anak, ingat kayo dyan ha. Ihanda nyo ang flashlight, pati na ang emergency lamp natin dyan. Baka kasi biglang mag-brown out." "Opo tita." "O sige na." "Sige po tita," sagot ko naman. Tapos sinayaan ko na lang ang sipi ni Monica na nakapatong sa lamesa. "Kuya, tara na. Tapos na akong maghugas." Wika niya pa at naglalakad na papunta sa kanyang kwarto.
Ako naman ay nag-double check muna ng mga pintuan at bintana kung nakalak na ba lahat. Kinuha ko na rin ang lalagyan ng mga kandila, tapos inilagay ko roon ang emergency lamp at flashlight. Dahil baka mag-brown out nga talaga. Pumasok na ako sa kwarto at nag-on na rin ng aircon. Hindi naman mainit pero masarap pa rin yung naka-on ang aircon, lalo na kung maglalabas ng init ng katawan. Maya-maya ay pumasok na sa kwarto ko si Monica. "Ano kuya, ging na?" Sabi ko naman, "Kumuha ka muna ng beer, tig-2 para sa atin. Tapos pambukas na rin." Agad naman siyang nagpunta sa kusina. Sabi ko naman, "Ay teka lang, maliligo muna ako. Medyo pinagpawisan na kasi ako eh. Kaninang umaga pa ako naligo." Pagkabalik ko galing sa paliligo, ay naabutan ko siyang nanonood ng video na hindi pang bata. Sabi ko naman, "Uy, hinaan mo naman ang volume na yan. Maririnig pa yan ng kapitbahay eh." Sabi niya naman, "Sino namang makakarinig? Kulob ang kwarto mo at naka-on pa ang aircon. Kahit pa siguro idikit ang tenga sa bintana ay puro lang vibration ng aircon ang maririnig." Hindi na ako kumontra pa. Tapos humiga na ako sa tabi niya. Madali naman kasi magpatuyo ng buhok dahil may hairdryer naman kami. Binuksan ko na ang 2 bote ng beer at inabot ko sa kanya ang isa. Tuwang-tuwa naman siya dahil bawal pa talaga siyang uminom ng kahit anong alak kapag nasa bahay si Tita Mimi. Pero kapag kami lang ay pinapayagan ko na siya. Sa katagalan ng pinapanood namin ay nakakaramdam na rin ako ng pag-iinit. Hindi sa pinapanood namin kundi sa nakikita kong mga nakabakat sa kanya. Manipis na white t-shirt kasi ang suot niya. Sabi niya naman, "Kuya, simulan mo na." Hindi ko na maintindihan ang pakiramdam ko eh. Parang nag-iinit at parang basta sa tingin ko ay alam mo na ang ibig kong sabihin. Wika niya pa sa akin. Sinumulan ko na nga gawin ang aming napag-usapan. At imbis na ako ang gumawa, ay siya ang pinagtrabaho ko sa ibabaw para siya kunyari ang mag-i-estimate noong 1/4. Pero ang totoo ay wala namang way para malaman kung nasaan banda, lalo na kung siya ang nasa ibabaw. Alam kong nahihirapan at nasasaktan siya sa kanyang kasalukuyang ginagawa. Pero kahit naaawa ako sa kanya, ay ayoko naman siyang patigilin dahil maliban sa pagnanasa ay sa tingin ko nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. O mas tamang sabihin ay nai-inlove na ako kay Monica. Pero syempre, pinipigilan ko lang dahil kuya niya na nga ako at kung sakali ay paano ko yun sasabihin kina Daddy at Tita Mimi. Matagal ang prosesong iyon dahil iyon nga ang kanyang first time. Ako naman kasi ay nakailang GF na, kaya kahit papano ay may karanasan na rin ako. Nararamdaman kong may tumutulo sa gilid ko. Napasabi na lang ako ng, "Naku lagot, sana ay hindi dugo yun. Dahil kapag dugo yun ay malinaw na ebidensya talaga yun sa krimen na ginawa namin." Noong muli akong magmulat ng mga mata ay nakita kong nakapikit si Monica. Kaya pasimple kong kinapa ang basa sa aking tagiliran. Bumilis ang pintig ng puso ko
Noong makita kong dugo nga iyon. Noong mararamdaman kong malapit na akong matapos, ay tinapik ko na siya. "Bunso, tama na. Malapit na akong matapos." Huminto siya at nagmulat ng mata. Yumuko siya at tiningnan ang pagkakabaon ng ano ko sa loob niya. Sabi niya, "Hala kuya, hindi na yan 1/4 eh. Lahat na pumasok." Sabi ko naman, bakit naman kasi pinasok mo lahat? Hindi ko alam yan dahil nakapikit lang naman ako. Kuya naman eh. Sabi ko naman, "Sige na, alisin mo na. Ang daming dugo oh. Lagot tayo kay tita niyan bukas. May ebidensyang naiwan sa sapin." Tila kinakabahan naman siya bigla. Pagkatanggal niya noon ay umupo siya sa gilid ko habang nakabaluktot at nakabalot siya ng kumot. Tulala lang siya sa mga pagkakataong iyon. Sa tingin ko ay doon niya palang na-realize kung gaano kaseryoso ang ginawa namin. Nakita kong tumutulo ang luha niya at agad akong nagbihis tapos niyakap ko siya. "O bunso, bakit?" "Kuya, bakit natin to ginawa?" Sabi ko naman, "Bakit? Ayaw mo ba? At nagsisisi ka ngayon?" Sabi niya naman, "Hindi naman ganun pero wala naman tayong relasyon tapos paano kung may nabuo? Saan ako pupulutin ito di magiging katulad lang din ako ni mama na isang single mother." Sabi ko naman sa kanya, "Teka, nakakalimutan mo yata kung sinong kasama mong gumawa ng bagay na ito. Ako yun, di ba? Ibig sabihin, hindi ka mapapariwara kung may mabubuo man dahil hindi naman kita pababayaan." "Talaga kuya?" "Oo naman." Wika ko pa, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Tapos nararamdaman ko siyang humihikbi. "Kuya, natatakot ako." "Saan?" "Hindi ko alam. Basta kuya, kahit anong mangyari ha, huwag mo akong pababayaan." "Oo naman, syempre. Promise yan." Wika ko pa. Tapos mas lalo pang humigpit ang yakap niya sa akin. Ilang saglit pa ay nakita kong nakatulog na siya. Kaya naman, ininom ko na lang yung natitirang beer. 2 pa yun. Isa lang kasi ang ininom niya. Habang tinitingnan ko si Monica, ay napapasabi ako sa aking sarili na napakaswerte ko naman. At kahit pa siguro ito ang maging asawa ko, ay hindi na ako talo. Malinis na babae naman ito at mabait. At kung ganda rin naman ang pag-uusapan, ay mahirap mapantayan. Habang nagmumuni-muni ako, ay bigla na lang din akong nakatulog dahil na rin siguro sa pagod at epekto ng nainom kong beer. Nagising ako bigla at napatingin sa relo ng dingding. Hala, 6:00 na. Nakita kong tulog na tulog pa rin si Monica sa tabi ko. Grabe, kahit mahimbing ang tulog niya, ay napakaganda niya pa rin talaga. Noong tingnan ko ang ilalim ng kumot niya, ay wala pa rin siyang kahit anong suot. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy nga ang tulog niya. Kaya ginising ko siya at sinabing kailangan na naming laban ang bedsheet. Siguradong mahuhuli kami doon dahil si Tita Mimi naman talaga ang naglalaban ng mga bedsheets. Naalimpungatan naman siya pero narinig niya ang sinabi ko. Kahit halatang inaantok pa ay bumangon pa rin siya. Ako na ang nagtanggal ng sapin ng kama. Dinala ko iyon sa labahan. Kinusot-kusot ko muna
ang bahaging may dugo hanggang sa luminaw. Pero may bakas pa rin. Tapos nilagyan ko na ng bleach at liquid soap bago nilagay sa washing machine. Pagkabalik ko sa loob ng bahay ay nakita kong may nakatimpla na ng kape, may nakainit na rin na tinapay at may pritong itlog at hotdog. Naroon lang nakaupo si Monica habang tulala. Pakiramdam ko ay biglang nawala ang ugali niyang pagkaisip bata dahil sa nangyari sa amin. Kuya, kumain na tayo para makabalik na tayo pareho sa pagtulog. Wika niya pa. Oo sige. Maiksing wika ko pa. Hindi ko kasi alam kung paano papakisamahan ang bago niyang ugali. Natatakot din ako na baka na-trauma siya at magsumbong kay Tita Mimi. Noong mapatuyo ko na ang bedsheet, ay doon ko na lang muna iyon sinampay sa loob ng kwarto ko. Gumamit na lang muna ako ng ibang pansapin. Matapos noon ay muli na kaming natulog. Pero doon na siya natulog sa kwarto niya. Sabi ko naman sa kanya na kapag nagtanong si tita kung bakit siya puyat, ay sabihin niyang nagigame siya buong magdamag dahil nakalimutan kong kunin ang kanyang PSP. Bago mag 12:00 ay dumating na sina Daddy at Tita Mimi. May dala na silang ulam, tapos nagsaing na din agad si tita. Noong kakain na ay ayaw pang sumabay ni Monica. Matutulog pa raw ito. Sabi naman ni tita sa akin, "O anak, bakit puyat ang isa?" Sabi ko naman, "Naisipan ko po kasing uminom ng beer kagabi habang nanonood ako ng movie sa kwarto. Kaya nakatulog na ako agad tita at nakalimutan ko pong kunin ang PSP sa kanya. Mukhang magdamag po yatang naglaro." Ay, ang batang iyon talaga. Kailan kaya yun magmamatured? Malapit na ang dibo niya ho. Pero napakaisip bata pa rin. Alam niyo, nung ganyan ang edad ko, hindi ako mapakali sa loob ng bahay. Bago nga ako magdibo ay naka-4 na boyfriend na ako. Samantalang itong si Monica parang walang mga kaibigan sa school at ilap pa sa mga lalaki. Sabi naman ni Daddy, "Hayaan mo na. Dapat nga magpasalamat ka dahil hindi mo katulad ng anak mo. Hindi sasakit ang ulo natin dyan." Sabagay babe, tama ka naman dyan. Wika pa ni tita. Ay, hala sige Jun. Tara na. Kumain na tayo. Tira na lang natin ang ating munting prinsesa. Bahala na siyang kumain mag-isa mamayang hapon. Wika pa ni tita. Tapos kumain na nga kami ng tanghalian. Sabi naman ni Dad, "Jun, ini-invite tayo ni Tita Lani mo sa birthday niya. Dun yun sa isang resort na yun." Sabi ko naman, "Ayos Dad, matagal na tayong hindi nakakaligo ng dagat." Tapos sabi niya naman, kaso hindi ko kayo maisasama kasi mukhang may sinat daw si Monica. Kaya ikaw ang maiiwan sa kanya dito. Kami na lang ni Tita Mimi mo ang pupunta." Ilang araw po kayo dun Dad? 2 araw at 1 gabi. Ang daya niyo naman Dad. Sinabi-sabi mo pa sa akin hindi mo rin naman pala kami isasama. Anak, mas mahalaga pa ba sa'yo ang maligo sa resort kaysa bantayan mo si Bunso? Hindi na lang ako pumalag dahil alam kong may kinalaman din naman ako sa dahilan kung bakit nilalagnat si Monica. Kinahaponan ay muli na namang umalis sina Daddy at Tita Mimi. Pagkaalis nila ay pinuntahan ko agad sa kwarto niya si Monica. Mainit nga siya. Kinuha ko ang thermometer at inilagay sa kilikili niya para alamin kung gaano kataas ang lagnat niya. Nagulat ako dahil ang temperature niya ay 39.5 Celsius. Napasabi na lang ako ng, "Ito ba ang tinatawag nilang sinat?"
Si tita talaga, kahit may lagnat na ang anak niya ay ginusto pa ring umalis para lang makapag-party. Hinayaan ko na lang din. Alam ko naman kasi na hindi magiging masaya si Daddy kung pupunta siya roon nang wala si Tita Mimi. Nakita ko ang note sa lamesa. Nakasulat doon ang oras ng pag-inom ng gamot ni Monica. At iyon na rin pala ang oras na iyon. Kaya naman, pinilit ko siyang gisingin para mapainom. Gumising naman siya ng kaunti at muling pumikit matapos makainom ng gamot. Tapos sabi niya, "Kuya, giniginaw ako." Kaya kumuha ako ng 2 kumot na makapal at ipinatong sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin ang panginginig ng katawan niya. Kaya pumasok na ako sa loob ng kumot at niyakap siya. Grabe, para akong mapapaso sa init ng katawan niya. Pasado 9:00 ay muli ko siyang ginising upang pakainin. Sinubuan ko na lang siya at pagkatapos, pinainom ko siya ng gamot at muli siyang natulog. Habang natutulog ay pinupunasan ko ang balat niya ng towel na binasa ko ng tubig at alcohol para mapababa ang temperatura niya. Sa kabutihang palad ay gumana naman. Naging 38 degrees na lang ang lagnat niya. Tapos noong 11:00 ay 37.8 na lang. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na siya nanginginig. Kaunti na nga lang noon ay isusugod ko na sana siya sa ospital dahil nag-aalala na rin ako sa kanya. Buong magdamag ay hindi man lang tumawag si na tita o si daddy. Parang wala lang talaga kay tita na iniwan niya si Monica na may lagnat. Buong magdamag, akong naroon sa tabi ni Monica para bantayan siya at oras-oras ay kinukuha ko ang temperatura niya. At sa kabutihang palad, noong umaga ay 37.5 na lang. At doon na ako nakatulog ng mas mahaba. Nagising ako ng pasado 11:00. Kinalabit na ako ni Monica. "Kuya, nagugutom na ako. Magsaing ka na." Pagkagising ko ay agad ko siyang hinawakan sa noo. Sabi niya naman, "Mabuti ka pa kuya, hindi ka umalis sa tabi ko para bantayan ako ng mabuti. Samantalang si Mami ay nagawa pa akong iwanan." Sabi ko naman, "Ano ka ba? Huwag ka namang magtampo kay tita. Isipin mo na lang na hindi rin madali ang pinagdadaanan niya. Isipin mo, pinalaki ka nga niya ng mag-isa eh. Kaya yung mga ganong klaseng party ay hindi niya napupuntahan yun noon. Pero dahil nga ngayong malaki ka na at nasa magaan na ang pamumuhay niyo, kaya ngayon lang din siya bumabawi. Nandito naman ako, hindi naman kita pababayaan." "Talaga kuya?" "Oo naman. Katulad ba yan ng ipinangako mo sa akin nung isang gabi?" "Oo, Monica." "Kuya, paano kung nakabuo tayo? Pananagutan mo ba ako?" Sabi ko naman, "Tanong pa ba yun? Siyempre, oo naman." "Bakit kuya? Dahil ba sa mahal mo na ako?" Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na alam ang tamang isasagot ko. Oo, mahal kita. Bilang isang kapatid." Nasaktan yata siya sa sinabi ko dahil bigla akong tinalikuran. Tumayo na lang ako para magluto na ng aming pangtanghalian. Pasado 1:00 ko na siya nadala ng hapagkainan para kumain. Tahimik lang siya noon at walang emosyon kapag sumasagot sa mga tanong ko. Makalipas ang ilang araw ay balik na ulit sa normal ang buhay namin. Pumapasok na ulit ako sa paaralan. Ganon din si Monica. First year college siya, tapos ako, third year naman. Tuwing makakatapos ng klase ko ay hinihintay ko siya sa may gate ng campus para sabay na kaming uuwi.
Minsan kasi may mga lalaking nakasunod sa kanya. Mga manliligaw niya ata yun. Pero sinusungitan niya lang iyon kaya lalo siyang kinukulit. Pero nung nakita nilang lumapit sa akin si Monica, ay diretsong humawak sa mga braso ko at agad na ngang umatras ang mga iyon at sinabing, Kaya naman pala. May boyfriend na pala siya. Magmula noon ay hindi na siya kinukulit ng mga kaklase niyang lalaki. Tungkol naman sa pinag-usapan namin ni Monica sa kabayaran ng ginawa namin, ay binigyan ko siya ng 10,000 para siya na ang bahalang mamili. Pero hindi ko nakitang nagkaroon siya ng bagong cellphone. Kaya nagtaka rin ako dahil hindi na rin siya naglalaro ng PSP ko. Kapag nasa bahay siya ay wala na siyang ibang ginagawa kundi manahimik at mag-aral. Hindi na rin siya nagbibiro o naglalambing sa akin kaya nag-aalala ako sa kanya. Gusto kong mag-sorry pero hindi ko naman alam kung para saan. Imbis na kulitin pa si Monica, ay naging casual na lang din ako sa pakikitungo sa kanya. Maraming beses na rin na hindi siya umuuwi ng maaga after class. Pero ibinilin ko naman siya sa mga kaibigan kong babae na student grantee na patingnan-tingnan kung anong ginagawa ni Monica. Naka-assign kasi yon sa library. Ang sabi ng kaibigan kong si Vivian ay palagi lang daw nakababad sa library si Monica. Tapos lalabas ng 4:30 PM. Sabi ko naman, diretsyong uwi na iyon ng bahay. Kasi bago mag-alas 5 ay dumarating na siya. Kapag sinisita naman siya ni Tita Mimi, ay dinidepensahan ko siya palagi at sinasabing iba na talaga kapag college. Hindi na katulad ng high school na lahat ng pag-aaralan ay nasa libro ng binibigay ng school. Kasi kapag college, madalas ay hindi lang iisang libro ang reference. Kaya kailangan talaga mag-research sa library. Tumigil naman si tita sa pagsesermon kay Monica kapag ako ang nagpapaliwanag. Nagagalit kasi si tita kapag nalalaman niyang hindi na naman sumasabay nang uwi sa akin si Monica. Dahil baka raw nagbabarkada na o di kaya may boyfriend. Sinabi ko naman kay tita na wag siyang mag-alala dahil binabantayan ko naman si Monica. At kapag nabalitaan kong nagka-boyfriend siya, ay sasabihin ko agad kay Tita Mimi. Isang araw noon, umalis ulit si Daddy at Tita Mimi. Kami lang ni Monica ang naiwan sa bahay at pareho kaming walang pasok. Naroon lang siya sa sala na may hawak na libro. Naisip kong lapitan siya para maging okay na kami. Para kasing biglang lumayo ang loob niya sa akin matapos yung nangyari sa amin. Bunso, ano yung binabasa mo? Tanong ko pa sa malambing na boses. Sabi niya naman, "Huwag mo nga akong tinatawag na bunso. Hindi mo ako kapatid. May pangalan ako. Kaya pwede mo akong tawagin sa pangalan ko." "Huwag kang mag-alala. Kuya pa rin ang itatawag ko sa'yo. Dahil yun ang gusto ng daddy mo at ni mama." "Bakit? Tungkol ba to sa nangyari? Di ba ikaw ang nakaisip nun? Tumupad naman ako sa mga pinag-usapan natin ah. Nagbayad ako, di ba? Tsaka akala ko ba gusto mo ng bagong cellphone? Bakit hindi ka pa rin bumibili hanggang ngayon? Nagbigay rin ako. Pero wala akong napansin na may bago kang damit." Sabi niya naman, hindi na ako bibili ng cellphone. Itinago ko na lang ang pera. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako pag-aaralin ni daddy mo. Paano kung bigla silang maghiwalay ni mama? Di
hihinto na rin ako sa pag-aaral. At matutulad ako kay mama na tumandang walang natapos. At nagawang magtrabaho sa club para lang may mapakain sa akin. Ayokong mangyari din sa akin yun. Sabi ko naman, bakit mo ba yung pinoproblema? Diba nangako nga ako sa'yo na hindi kita pababayaan? Sabi niya naman, sabi mo lang yun. Tapos bigla na akong iniwan sa sala. Sumunod ako sa kwarto niya, pero nakalak na ang pinto. Kaya hindi na rin ako nagpilit na pumasok. Nagpatuloy ang buhay ko na malayo na sa akin ang loob ni Monica. Kahit anong suyo ko sa kanya, ay mukhang hindi ko na maibabalik ang dating ugali niya na may pagkaisip bata at yung paglalambing niya. Isang araw, nagulat ako nung dumating ako sa bahay. Maagang umuwi si Daddy at maraming pagkain sa bahay. Ang sabi ni Daddy ay pupunta raw sa bahay namin ang ilan sa mga kaibigan niya. Na-promote daw kasi siya sa trabaho. Senior supervisor na siya. Tuwang-tuwa naman si tita na sinalubong ako at hinahanap si Monica. Sabi ko naman na nagsabi sa akin na dadaan muna sa library para mag-research. Pero hindi naman yun aabuti ng gabi. Medyo naasar na si tita, pero sabi ko na lang na huwag siyang mag-alala dahil tatawagan ko na lang at sasabihing umuwi ng maaga. Pagkarating ko nga sa kwarto ay tinawagan ko si Monica, pero hindi niya ako sinasagot. Kaya tinext ko na lang. Sinabi kong umuwi siya ng maaga dahil may selebrasyon sa bahay at hinahanap na siya ni Tita Mimi. Sumagot lang siya ng okay. Pagkarating sa bahay ay nakasimangot si Monica noong makasalubong niya ako na nakaabang sa kanya sa may gate. Pero noong pagpasok niya ay biglang naging mabait ang mukha niya. Nakita niya kasi na marami ang bisita. Kaya kahit wala siguro sa mood, ay napilitang ngumiti. Habang kumakain kami, ay ipinakilala ng isa sa mga kaibigan ni Daddy, ang binatang anak nito na si Larry. Kilala ko rin naman yung si Larry dahil ilang beses na silang naimbitehan ni Daddy dito sa bahay. Kasama ang tatay noon na si Tito Ben. Itong si Larry ay 25 years old na may trabaho, may sasakyan, at maporma, at magaling din magsalita. Matapos nga silang ipinakilala sa isa't isa, ay binakura na noon si Monica. Kinuha agad niya ang number ni Monica at ibinigay naman ng isa. Makikitang abot tenga ang tawa nito sa mga corning jokes ni Larry. Naisip kong mukhang nawala na nga ng tuluyan sa akin si Monica. Hindi malayong maging sila ni Larry, lalo kung magtutuloy-tuloy ang komunikasyon nila. Kilala ko pa naman si Larry dahil matinik daw iyon sa mga chicks. Wala pa raw iyong naisama sa date na hindi na bayo. At karamihan ng nakakadate daw noon, first date pa lang ay puntos na agad. Kaya nakakaramdam ako ng pag-aalala at selos na rin siguro. Wala naman kasing siniseryoso si Larry dahil lahat ay palipas oras lang. Napapailing-iling na lang ako habang pakiramdam ko ay may kumakalat na mapait na likido sa aking lalamunan. Hindi ko alam, Miss Angel, dahil sa tuwing makakaranas ako ng kabiguan o di kaya
Kapag nasasaktan ako emotionally, ay may nalalasahan akong mapait sa dila o lalamunan ko. Maayos naman natapos ang selebrasyon na iyon. Beer lang naman ang nakahain, kaya walang umuwing lasing. Magmula noon ay mas lalo pang naging madalang ang uwi ni Daddy sa bahay. Mas dumami kasi ang naging project na naka-assign sa kanya. Ang sabi pa ni Daddy na kumuha raw siya ng boarding house na malapit sa opisina niya para pwede siyang matulog saglit at makaligo, tapos babalik na ulit sa trabaho. Naisip ko na lang na mukhang dadanasin ni Tita Mimi ang dinanas ni Mami kay Daddy. Na may mga weekend na hindi talaga nakakauwi at minsan ay umaabot pa ng hanggang 3 linggo. Hindi nga ako nagkamali dahil kapag kami lang ni Tita Mimi ay madalas na siyang magsabi sa akin ng sama ng loob. Wala naman daw siyang nakikitang masama sa ugali ni Daddy. Napakabait daw nito at sinusuportahan lahat ng pangangailangan nila ni Monica. Maliban sa pangangailangan niya bilang isang babae. Mula raw noong ipanganak niya si Monica ay mabibilang lang sa daliri ang pagkakataon na dumanas siya ng pagpapalabas ng init sa katawan. Dahil takot din daw siya na makabuong muli. Dahil kay Monica pa nga lang ay hirap na raw siya. Ano pa kaya yung madagdagan pa? Kaya raw, noong makilala niya si Daddy at alukin siyang magsama na, ay natuwa siya. At least kahit papano ay makakabawi daw siya sa ilang taon na pagkakauhaw sa bagay na iyon. Pero mali daw siya ng inakala. Kahit kasi magkasama na sila ni Daddy, ay napakabihira lang din siyang mapagbigyan. Palagi kasing pagod si Daddy at nitong mga nakalipas na buwan ay napakadalang nang makauwi ni Daddy sa Bulacan. Kaya tuyong-tuyo na raw talaga siya. Mabuti raw siguro ako dahil my girlfriend. Sabi ko naman na wala akong girlfriend. Noon kasing nagsimulang magkasakit si Mami ay hindi ko na pinapansin ang girlfriend ko dahil hindi ko mabigyan ng oras. Dahil kung wala ako sa school ay nasa hospital naman ako nagbabantay. Kaya naman iniwan na talaga ako ng girlfriend ko. Sabi niya naman na pareho daw pala kami. 2 kawawang nilalang na nakatira sa iisang bahay na parehong tuyo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Kinagabihan noon, matapos namin maghapunan, ay agad nang pumasok si Monica sa kwarto niya. Hinahayaan na lang din ni Tita. Tapos sabi ni Tita sa akin na kung inaantok na raw ba ako. Sabi ko naman na hindi pa naman dahil nakaidlip naman ako noong hapon. Sabi niya, "Anak, gusto ko sanang mag-inom eh. Kaso hindi ko naman mayaya si Daddy mo pag magkasama kami kasi pagod nga siya. Baka pwede mo akong samahan uminom." Sige po Tita. Lalabas po ako. Naubos ko na rin kasi ang beer sa ref. Kaya bibili na lang ako ng 2 malaking Red Horse. Sabi niya naman, "Anak, baka pwedeng samahan mo na rin ng pulutan. Yung sisig sa kanto tsaka yung siomay." Sige po Tita. Walang problema.
Sagot ko naman at lumabas na ako na may dalang eco bag para doon na lang ilalagay ang lahat. Habang naghihintay akong may luto ang order kong sisig, ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nabasa tuloy ako sa pag-uwi. Anak, maligo ka muna para hindi ka sipunin. Ako na ang maghahanda ng pag-iinuman natin. Wika pa ni tita. Sabi ko naman, si Monica po ba hindi mo aayain? Huwag na anak, baka masanay pa yan sa alak at mag-inom ng hindi natin nalalaman. Mabuti ikaw ay may disiplina sa iyong sarili. Palagi kang nagiinom pero sa kwarto ka lang naman at hindi ka umaalis ng bahay. Iyang kapatid mo ay madalas nang umalis mag-isa. Nagulat naman ako. Sino daw ang kasama niya, tita? Tanong ko pa dahil hindi ko alam na umaalis pa lang mag-isa si Monica. Si Larry daw, anak. Yung ipinakilala ng daddy mo? Yung may kotse at medyo mabulaklak kung magsalita? Ganun po ba? Oo, anak. Wika niya pa. Tapos, naupo na ako sa sala. Nagsimula na nga kaming mag-inuman ni tita habang nanunood ng action movie sa TV. Pero, ang nasa isip ko ay na kay Monica. Kung sila na ba ni Larry o baka naman nagkayarian na. Tapos, hindi na siya pinapansin ni Larry pagkatapos. Pakiramdam ko ay lalong pumait ang panlasa ko sa iniinom kong beer. Hanggang sa biglang may file na binuksan si tita. Hindi ko alam na may ganong file pala sa external drive. Baka siya rin ang nag-save nun. Noong mag-play, ay palabas na hindi pambata. Sabi ko naman, sigurado ka tita? Yan ang panunuorin natin? Sabi niya naman, oo naman, 19 ka na diba? Hindi ka na bata at mukhang maraming beses mo na rin itong naranasan. Medyo namimiss ko lang kasing manood at makaranas ulit ng ganito. Kahit sa panunood man lang ay mapasaya ako. Wala na nga akong nagawa kundi ang sabayan siya sa kanyang pinanunood. Hanggang sa tinanggal ni Tita Mimi ang suot niyang jacket. Naiinitan raw kasi siya. Napalunok ako ng laway at nag-init na rin. Sa tagal kasi naming magkasama ni Tita Mimi sa bahay, ay hindi ko nasubukang makasilip sa kanya. Palaging naka-close neck ang suot niya. Napakanipis ng sandong iyon. Dahil nga ang tela ay nakikita ang nasa loob. Doon ko nalaman na sa kanya pala nagmana si Monica. Kagaya ni Monica, ay matangkad rin si Tita Mimi. Parang modelo nga ito nung tumindig. Maputi dahil may dugong Chinese at mahaba ang bias. Makinis din siya na medyo mamula-mula ang kulay ng pagkaputi ng balat. Ultimo ang dulo ay naaaninag ko dahil sa nipis ng kanyang suot. Tapos bigla siyang tumingin sa akin nang nakangiti. Napasabi na lang ako sa isip ko, ano ang trip nito ni Tita Mimi? Sinusubukan niya ba akong mag-init sa kanya? Pwes, panalo siya. Dahil nagsisimula ng maglihab ang aking kaloob-looban. Noong maubos na namin ang 2 bote ng beer, ay sinabi kong inaantok na ako. Tapos agad na akong tumayo.
Pero nakita ko siyang nakatingin sa ibaba. Kaya naman, dali-dali akong nagpunta sa CR para makapagbawas ng tubig sa katawan. Tapos nagtungo ako sa kwarto. Agad akong nahiga at dim light lang ang nakasindi. Nang makita ko si Tita Mimi na pumasok sa kwarto ko, ay inilak niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. Inilagay niya nga ang kanyang hintuturo sa pagitan ng kanyang labi, na parang sinasabing huwag raw akong maingay. Tumungo naman ako, tapos dahan-dahan siyang lumapit sa akin dahil sa matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-process ng sarili. Kaya naman, iyon na talaga ang tamang pagkakataon na nakikita ko. Nakalimutan ko na nga na pagmamay-ari nga pala iyon ni Daddy. Doon ko nalaman na sobrang sabik din pala ni Tita sa bagay na iyon. Naiintindihan ko naman siya dahil matagal siyang bakante. Tapos, noong naging sila naman ni Daddy ay hindi pa rin regular. Dahil sa nakainom ako, kaya matagal akong matapos. Kaya naman, sagad-sagaran talaga ang ginawa namin. Noong matapos nga ay hindi na gumagalaw si Tita. Umihilik na lang. Subalit, naisip ko na hindi siya pwedeng makatulog sa kwarto ko dahil mahirap iyon ipaliwanag kay Monica. Saka paano kung biglang umuwi si Daddy ng alanganin sa oras? E di, nahuli na si Tita. Kaya naman, kahit nahihilo ako at napagod na rin ay pinilit ko talaga siyang inalalayan at inahatid sa kwarto niya. Kinabukasan, pagkising ko ay parang mabibiyak ang ulo ko sa hangover. Napasobra yata ako ng inom noong nakaraang gabi. Kaya nagkaganon. Pasado 9:00 na ako lumabas ng bahay. Sabado naman noon, kaya wala rin kaming pasok pareho ni Monica. Naabutan kong pareho silang nasa may labahan sa likod. Laundry day din kasi namin kapag Sabado. Nakita naman ako ni Tita noong sumilip ako sa kanilang bintana. Sabi niya, "Yun, mag-almusal ka na lang dyan ha. May tinapay dyan. Meron ding sinangag na kanin kung gusto mong magkanin." Opo Tita, salamat po. Sagot ko pa. Sa maghapong iyon ay madalas kong makita ang kakaibang ngiti ni Tita sa akin. Patuloy na lumipas ang mga araw at pagkami lang ni Tita, lalo na sa tanghali, pagka-uwi ko galing school na hindi kasabay si Monica, ay humihiling siya sa akin ng isang mabilisan. Ako naman na medyo nasasanay na rin na merong siniserbesyuhan, kaya pinagbibigyan ko na rin. Sumapit ang panahon na nakagraduate na ako ng college. Si Monica naman ay 3rd year na. Hindi ko alam kung totoo yung kasabihan na sinasabi nila na may malas na nunal daw si Daddy at ang ibig sabihin nun ay baluhin. O yung madalas na namamatayan ng asawa. Dahil pagtungtong ni Monica ng 4th year college, ay biglang namatay si Tita. May high blood daw kasi iyon, tapos biglang pumutok ang ugat niya sa ulo. Nagtataka nga ako dahil hindi naman siya mataba, mapayat nga at sexy. Tapos high blood pala siya. Tila
Gumuho ang mundo ni Monica dahil sa nangyari. Sa mga pagkakataong iyon ay hinahayaan ko na lang din na malayo ang loob namin sa isa't isa. Ayoko namang ipagpilitan pa ang sarili ko sa kanya, lalo na wala naman akong ginagawang masama. Tsaka lahat ng pangangailangan niya ay binibili namin ni Daddy, lalo na kapag tungkol sa pag-aaral niya. Kaya walang dahilan para maging malamig ang trato niya sa akin. Gaya ng normal naming setup, wala uli si Daddy. Kaya kaming dalawa lang ang palaging magkasama sa bahay. Sabi niya sa akin, "Kuya, anong plano ni Tito sa akin? Gagastusan niyo pa rin ba ako sa pag-aaral ko?" Sabi ko naman, "Syempre naman." Sumagot naman siya, para saan pa? Hindi niyo naman ako kaano-ano at wala kayong obligasyon sa akin. Si Mama lang naman ang nag-uugnay sa atin. Ngayong wala na siya ay pwede niyo na akong ipagtabuyan. Sabi ko naman, sa ilang taon na pananatili mo sa pamamahay na ito, ganyan ba ang pagkakilala mo sa amin ni Daddy o sa akin? Hindi ko alam. Maiksing sagot niya. Sabay, naglakad papunta sa kanyang kwarto. Dahil siguro na nasanay na siya na hindi naman ako sumusunod sa kwarto niya tuwing tinatalikuran niya ako, kaya hindi na siya naglalak. Pero sa pagkakataong iyon, ay medyo napuno na ang aking salop. Ulit na ako, kasi para sa akin, hindi ko deserve na ratuhin niya ako ng ganito. Wala akong ipinakitang masama sa kanya, at wala rin akong ginagawang masama. Kaya gusto ko nang malaman kung ano ba talaga ang kasalanan ko. At kung magpapatuloy siya sa ganun, edi dapat nga siguro na mag-alsa balutan na siya dahil sa pagiging walang utang na loob niya sa ginagawa niya sa akin. Sinundan ko siya hanggang sa kwarto niya at nagulat siya noong makitang pumasok ako. Sinalubong niya naman ako at itinulak palabas. "Ano ba kuya? Lumabas ka nga ng kwarto ko. Sisigaw ako pag hindi ka lumabas." Sabi ko naman, "Sige, simulan mo ng sumigaw. Dahil wala akong balak lumabas hanggat hindi mo pinapaliwanag ng maayos." Muli niya akong tinulak pa palabas habang pinapalo ang dibdib ko. Itinulak ko naman siya hanggang sa maisandal ko siya sa dingding. Hinawakan ko siya sa balikat at pilit pinapaharap ang mukha sa akin. Sabi ko, "Monica, sawa na ako sa pagtrato mo sa akin ng ganito. Kahit kailan ay hindi kita pinakitaan ng masama o trinato ng masama. Bakit ganito ka sa akin? Ang laki na ng pinagbago mo. Ano bang mali kong nagawa sa'yo?" Doon ko nakita na nagsimula na siyang umiyak. Tapos humihikbi na nagsasalita. Hindi mo alam? Hindi mo alam o manhid ka lang talaga? Diba, tinanong kita kung mahal mo ako? Sabi mo, oo, pero bilang kapatid. Pwes, kuya, ganito magturingan ang magkapatid. Natahimik naman ako saglit at naisip ko na mukhang mali pala ako sa sinabi kong yun. Tapos, binalik ko sa kanya ang tanong. Kung ikaw ba ang tatanungin ko, kung ano ako para sa'yo, anong isasagot mo? Akala ko kuya, matured ka na nang mag-isip. Hindi rin pala tayo nagkakalayo. Unang kita ko pa lang sa'yo, gustong gusto na kita. Hindi bilang kuya ko, kundi bilang magmamahal sa akin at mag-iingat ng totoo. Sabi ko naman, bakit hindi mo sinabi? Mahal din naman kita at gusto kitang ingatan, hindi lang bilang kapatid.
kundi maging kabiyak ng aking puso. Pero ayoko lang sabihin noon dahil nag-iisang bubong tayo. At baka isipin mo na sinasamantala ko dahil nanuluyan kayo sa pamamahay namin. Tapos hindi lang nasunod ang gusto mo, nagpagalaw ka na agad kay Larry? Bigla siyang tumingin sa akin ng masama. Kasunod ang isang malakas at malutong na sampal sa pisngi ko. Saglit na nagdilim ang aking paningin pero hindi ko pa rin siya binibitawan. Bakit mo ako sinampal? Akala ko kuya, nakikita mo ang totoong ako. Yun pala, mapanghusga ka rin. Anong mapanghusga ang sinasabi mo, Monica? Kilala ko si Larry. Laro lang ang lahat sa kanya. Lahat ng babaeng nakakadate niya ay nakukuha niya sa unang date pa lang. At sumama ka na sa kanya ng ilang beses. Kaya sa tingin mo iisipin ko na wala pa rin nangyayari sa inyo? Isang malutong na sampal ulit ang tumama sa mukha ko. Aray! Bakit na naman? Bilit ko pang pagsigaw. Oo kuya, sumama ako kay Larry para makipag-date. Pero wala siyang napala sa akin, kaya siya tumigil. Hindi rin ako pumayag na dalhin niya ako kung saan-saan. Sa labas lang ng school kami kumakain, kaya wala siyang privacy na gumawa ng kung ano-ano sa akin. At yung sampal na yun ay para sa panghuhusga mo. Kaya ako nakipag-date kay Larry para pagselosin ka at ligawan mo ako. Pero hindi mo naman yun ginawa. Nagpatuloy ka lang sa pagturing sa akin bilang punsong kapatid. Binitawan ko na siya pagkasabi niya noon. Tapos umupo ako sa kama niya. Monica, sorry. Sorry kasi inuna kong maging mas kuya sa'yo kesa maging kasintahan mo. Sorry din kasi mas inisip ko na irespeto ka kaysa pagsamantalahan ang pagkakataon. Sorry din kasi inisip ko na protektahan ka at mahalin ka bilang kapatid kaysa ipakita sa'yo ang totoong nararamdaman para sa'yo. Kung hindi mo ako mapapatawad sa mga pagkakamali kong iyon ay wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala sa pag-aaral mo. Handa ka namin pagtapusin ni Daddy. At pwede ka rin tumira dito hanggang kailan mo gusto. Tamang-tama rin para may tumao sa bahay na ito. Sabi niya naman, bakit? Saan ka pupunta? Lalayo para makapamuhay ka ng matiwasay. Alam kong tinitiis mo lang ako na tumira dito na kasama ka. Kasi wala ka namang choice. Si Tita Mimi ang nasusunod pero ngayon nawala na siya ay ikaw na ang masusunod sa bahay mo. At dahil nga kailangan mong tumira dito para magpatuloy ang sustento namin sa'yo sa pag-aaral, kaya dapat manatili ka lang rito. Ako na lang ang lalayo. Sorry ulit sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Mahabang wika ko pa. Pagkatapos namin mag-usap, ay umalis na ako ng bahay. Dala ang isang bag ng mga damit. Natanggap na kasi ako noon sa ina-applyan kong trabaho sa Quezon City. Kaya kumuha na rin ako roon ng apartment. Sinabi ko rin naman iyon kay Daddy at wala naman na yung problema sa kanya. O wala naman siyang pakialam dahil lutang na naman ang utak niya dahil sa pagluluksa sa pagkawala ni Tita Mimi. Isang linggo ang lumipas ay nagsimula akong makatanggap ng text mula kay Monica. Puro sorry ang laman, walang paliwanag. Tapos kapag madaling araw naman ay puro crying emoji ang ipinapadala niya. Naawa naman talaga ako sa kanya at nalulungkot na magkalayo kami. Mahal ko naman kasi talaga siya. Pero kung dadaanin niya ako sa silent treatment at gagawin akong manghuhula, ay wala kaming patutunguhan. Patuloy akong namumuhay na nakatira sa apartment. Pero kapag nagte-text si Daddy,
at sinabing uuwi siya sa Bulacan, ay umuuwi rin ako para magkasama kami. Casual ang usapan namin kapag magkakasama kaming tatlo. Kinakamusta rin ni Daddy ang pag-aaral ni Monica. Maayos naman siya. Tapos diretso na rin kay Monica ang perang panggastos para sa bahay. Hanggang sumapit na ang araw ng graduation. Ang sabi ni Daddy ay hindi siya makaka-attend dahil may mahalaga siyang inaasikasong project. Ako naman ay nag-file na ng leave para sa araw na iyon. Ayokong mag-isa si Monica sa araw na yon. Wala na nga siyang nanay at tatay. Tapos kami ni Daddy na natitirang tao sa buhay niya ay pareho pang hindi makaka-attend. Umuwi ako noon sa bahay. Pagkarating ko roon ay wala na si Monica. Pero naroon ang ribbon na may nakasulat na parent at saka yung program ng graduation event. Nakita ko na late na ako, kaya dali-dali akong pumara ng taxi papunta sa venue. Pinapasok naman ako ng guard dahil nakitang may ribbon ako na may nakasulat na parent. Boss, kanina pa po ba nagsimula? Oo boss, 1 oras na ang nakalipas. Ang College of Education po ba tapos na? Hindi pa boss. Sila na po ngayon ang tinatawag. Sige po boss, salamat po. Wika ko pa sa guard at patakbo na akong pumasok sa venue. Nakita kong isa-isa na ngang tinatawag ang batch nila Monica. Noong tinawag ang pangalan niya, ay nakita kong malungkot ang mukha niya na naglalakad papunta sa stage. May award din pala siya. Kaya pag-aakyat niya ng stage, ay agad na rin akong sumunod. Tapos sa akin ibinigay ang ribbon na ikakabit sa kanya. Nakita kong tumutulo ang luha ni Monica dahil inexpect niya na daw na walang darating at magkakabit ng ribbon niya. Pero nagulat siya noong sabihin ko, huwag kang iiyak ha. Papangat ka nun sa picture Noong itaas niya ang kanyang muka at nakita niya ako, ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sabi ko naman, tama na yung yakap Monica. Nasa stage tayo Marami pang naghihintay na matawag. Agad naman siyang humiwalay at patuloy pa rin sa pag-iyak habang ikinakabit ko ang ribbon niya. Pagkababa namin ay hindi muna siya bumalik sa upuan niya. Hinila niya ako sa gilid at niyakap ng mahigpit habang patuloy sa pag-iyak. "Oh, bakit umiiyak?" Tanong ko pa. "Akala ko kasi kuya, kinalimutan mo na ako ng tuluyan. Kuya, mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan, please." Wika niya pa habang patuloy na umiiyak. Sabi ko naman, "Ano ka ba? Hindi naman ako naghinto sa pagmamahal sa'yo eh. Ikaw lang ang kusang lumayo sa akin eh." Sabi niya naman, "Paano na ako ngayon nito kuya? Nakagraduate na ako. Papalayasan niyo na po ba ako?" Sabi ko naman, "Mamaya na natin yan pag-usapan. Pagka uwi natin sa bahay, may sorpresa rin ako para sa'yo." "Ano yun kuya?" Sabi ko naman, bagong maleta para may mapaglagyan ka na ng mga damit mo sa pag-alis mo." Bigla namang lumungkot ang mukha niya. Sabi ko naman, "Joke lang. Surprise nga, di ba? Ba't sasabihin ko agad yung surprise? E di, hindi na surprise yun." "Ibig sabihin, hindi maleta kuya?" Umiiyak na tanong niya pa. "Hindi, syempre. Joke nga lang yun. Kaya bumalik ka na sa upuan mo at mamaya na tayo mag-usap." Niyakap niya ulit ako ng mahigpit. Tsaka
bumalik na siya sa upuan niya. Ako naman ay sa labas na muna tumambay. Wala kasi akong pasensya na umupo ng matagal at walang ginagawa. Noong matapos na ang graduation program, ay pumara na ako ng taxi papunta sa restaurant. Nagpa-reserve na kasi ako dahil alam kong mahihirapan makahanap ng bakante kapag ganun ang mga okasyon. Matapos kumain, ay tumayo ako habang dinudukot ko na ang binili kong singsing sa bulsa. Tapos, lumuhod ako sa harapan niya. "Monica, will you marry me?" Halos hindi na siya makapagsalita habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Sabi ko naman, "Ano, ayaw mo ba? Masakit ng tuhod ko kakaluhod dito. Sabihin mo kung ayaw mo. Bibigay ko na lang to sa guard. Sayang naman to, mahal pa naman bili ko rito." Wika ko pa dahil nahihiya na rin ako doon kasi napakaraming tao ang nakatingin sa akin. Tapos may nagbibideo pa na waiter na binayaran ko para videohan ang gagawin kong proposal. Pinilit siyang magsalita at sinabing, "Yes, kuya. I will marry you." Sabi ko naman, "Wag mo naman akong tawagin kuya dito. Baka sabihin nila magkapatid talaga tayo." Sabi niya naman, "Wala akong pakialam sa kanila kuya." Tapos hinila niya na ako, papatayo, at niyakap akong muli. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Tapos isinuot ko na sa kanya ang singsing. Nag-thank you rin naman ako sa mga nagsabi sa akin ng congratulations. Tapos inabot na sa akin ng waiter ang cellphone ko. Sabi naman ni Monica, "Alam mo kuya, sana kung buhay pa si mama, siguradong masaya siya para sa atin." Sabi ko naman, kahit naman wala na si tita, tsak na nakikita niya tayo ngayon at masaya siya para sa'yo. Lalo na at nakapagtapos ka na ng pag-aaral. At syempre, higit sa lahat ay may totoong nagmamahal sa'yo at mag-iingat pang habang buhay. Pagkatapos noon, ay umuwi na kami sa bahay. Noong sumapit ang weekend at umuwi si Daddy, at sinabi kong papakasalan ko na si Monica dahil matagal ko na siyang mahal. Wala naman siyang naging tutol sa plano at pagkalipas ng 2 buwan ay nagpakasal na kami ni Monica. Pero ang tawag niya sa akin ay kuya pa rin. Hindi na talaga nawala kahit pa mag-asawa na kami. Makalipas lang ang ilang linggo, magmula noong ikasal kami, ay nabuntis na rin siya agad. Saktong umidad ang anak namin ng 1 taon at namatay na rin si Daddy. Hindi na yata kinaya ang kalungkutan sa pagkawala ng 2 babaeng kanyang minahal. Pero alam kong masaya si Daddy dahil alam niyang nasa maayos na akong kalagayan. At may nagmamahal na rin sa akin ng totoo. Kagaya ng pagmamahal ni na Mama at Tita Mimi sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Angel. Naway magustuhan ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, June ng Bulacan. Ayan my loves, dito na po nagtatapos ang kwento natin kay Sir June. Naway nag-enjoy kayo sa kwento niya. At syempre, sana'y nag-enjoy rin kayo na ako ang inyong nakasama bilang narrator. Huwag makalimot na mag-subscribe ha. I love you my loves. See you in the next story. This is your story, your hidden desire.